Hello mga karelasyon. Alam mo minsan, hindi kailangan ng mahahabang paliwanag para makita ang totoo. Isang chat lang, isang sagot lang, at biglang lumalabas kung may respeto ka pa ba sa relasyon ninyo. Makinig kang mabuti kasi kung meron ka ng jowa, meron ka ng partner, at may ex ka pa ring ini-entertain, nako, malaking problema yan. Kaya kung ganito ka, nakaka-relate ka sa ganitong gawain, manood ka. Ex mo, nag-chat, dapat wala ka ng paki, di ba? Ex mo na yan eh. Bakit sumasagot ka pa? May partner ka na, di ba? Meron ka ng karelasyon. Nasaan naman yung respeto? Kasi alam mo kung ano ang nakakainis. Yung may jowa ka na, pero feeling single ka pa rin pagdating sa ex na yan. Yung tipong friend lang, wala naman sanang mali, kumusta lang, pero pag nakita ng jowa nila o ng jowa mo, meron ng pangangatwiran agad, nagiging defensive na. Kung harmless talaga ang ginagawa mo, wala kang ibang intention, bakit yan ay patago? Bakit sikreto? Ang tawag dyan, hindi mabait. Yan ay pangbabastos sa karelasyon mo. Makinig ka. Ang tawag dyan, makati at walang boundary. Makinig ka ulit. Makati ka. Wala kang boundary. Kasi kung committed ka na, hindi ka dapat nagiging curious dyan sa ex mo. Hindi mo siya dapat ini-stalk. Hindi mo siya kinakausap. Hindi mo siya ini-entertain. Hindi mo inaasikaso. Hindi mo yan dapat sinasagot. At hindi mo rin siya ginagawang backup plan. Hindi ka pwedeng magjowa, makipagrelasyon kung hindi ka marunong mag-let go. Kaya huwag kang magpapakitang loyal sa partner mo kung sa mga private messages, sa mga chat, text, nag-aasta kang single. So, please lang mga lods, mga karelasyon, ang ex na biglang nag-chat, may dalawang dahilan lang yan. Nangangamusta siya kasi nagsawa na siya sa iba. Nagbabaka sakali yan. O nagche-check kung kaya pa nilang istorbohin ka. Pinapakiramdaman kung ikaw ay i-entertain mo ulit siya. Chine-check kung tanga ka pa rin. Alam mo, kunwari nangungumusta, pero testing the waters na pala. Ibig sabihin, tinitignan niya kung ano ang magiging reaction mo, kung ano yung mga reply mo sa kanya. At ang mga katulad mo na taken na pero nag-e-entertain pa rin ng ganyan, may mga dahilan din. Ito yung ego trip, validation, nagpapanggap na friendly pero may ibang purpose. Walang matinong rason na may jowa ka na pero yung ex mo, iniingat-ingatan mo. Meron pa rin kayong secret na ugnayan. Kaya kung loyal ka talaga, simple lang dapat. At pag ex na yan, dapat sin na lang yan, sin zone na lang. Hindi ini-entertain. Ulit-ulit tayo. Kapag ex yan, huwag mo nang pansinin. Huwag mo nang bigyan ng dahilan para magkaroon siya ng dahilan para makipag-ugnayan ulit sa iyo. Kapag ex, dapat may closure na. Pag ex, dapat gumagana ang boundaries mo. Hindi yung nakikipag-friendly combo ka pa rin. At kung hindi mo kaya, huwag kang magmaang-maangan na di naman niloloko ang jowa mo. Ano ang nangyayari? Niloloko mo ang sarili mo at ang karelasyon mo.
Mas pinipili mo yung ex mo kaysa sa respeto mo sa karelasyon mo o sa mismong relasyon mo. Alam mo, tandaan mo ito, kapag ganyan ang ginagawa mo, kalibugan lang yan, okay? Kasi ano ba ang purpose mo? Bakit nakikipag-communicate ka uli dyan sa ex mo? Madalas, ang nangyayari dyan, kapag nagkaroon ulit kayo ng pagkakataon na magkita in person, alam mo ba kung saan madalas ang tungo niyan? Huwag ka nang magkunwari. Alam mo yan sa sarili mo. Hahantong at hahantong kayo sa pisikalan. Okay? Kasi marami na kayong nakaraan. At yung nakaraan na yan, napakadaling buhayin. Konting spark lang, sigurado na umaapoy na yan. Okay? Kung may jowa ka na at nag-i-entertain ka pa, lalo na sa ex mo, hindi ka loyal. Nagpapainit ka lang or gumagawa ka lang ng problema. Kaya bago ka magbait-baitan, kunwari inosente, tanungin mo ang sarili mo. Kung nakikita ng partner mo ang ginagawa mo, ano ang mararamdaman niya? Hindi ba siya masasaktan? Masasaktan yan. Kasi ang ginagawa mo sa harap niya o behind his back ay panlilin lang. At para sa makakati pa rin, ang kati-kati, nagpapakamot pa sa iba. Isa kang napakalaking red flag na manloloko na hindi marunong makontento kasi nagpapakamot ka pa sa iba, sa ex mo. So, ano ang lesson dito? Ganito lang kasimple yan. Ang loyalty, hindi sinusukat sa sinasabi mo. Sinusukat yan sa kung ano ang hindi mo ginagawa. Kung kailangan mong itago, ipagtanggol, o magpaliwanag, alam mo na ang sagot. Respeto ang pundasyon ng relasyon. At kung hindi mo kayang irespeto ang partner mo, huwag ka munang makipagrelasyon. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.